malinaw na basehan para sabihing nanlaban sa mga pulis ang mga napatay sa operasyon kontra droga. Sinabi yan ng Center Law Philippines matapos nila suriin ang mga police report. Puna naman ang grupong Flag of Free Legal Assistance Group, kulang sa impormasyon ang mga dokumento at parang na-cut and paste lang umano. Narito po ang aking report. Sa mga inisyal na dokumentong nakuha ng grupong Center Law Philippines na isinumite ng PNP sa Korte Suprema, masasabi raw na wala umanong malinaw na basehan para sabihing nanlaban ang mga suspect sa mga pulis sa magkakaiwalay na police operations kaya sila napatay. Kulang ng ballistics report. Tapos yung mga autopsy report, kung nanlaban, dapat may ebidensya that points na naglaban. Pero kung kulang-kulang yung police reports, kung hindi nag-fulfill doon sa PNP manual, na kung anong dapat police reports yung binigay, hindi nga malalaman kung nanlaban. So, ang mag-resort mo lang talaga ay presumption na nagkaroon nga ng violation of the right to life. Kine-question din nila kung bakit sa mga kasong sakop ng mga hawak nilang dokumento, wala ni isang kasong kriminal na naisang palaban sa mga pulis. Hindi kasi natural sa isang police operation na may namamatay. Yung contention nga namin, in the first place, walang criminal case. Kasi ang requirement ng PNP manual, kung may namatay sa isang police operation, dapat may inquest. Pero wala ngang inquest na nangyari. Ang mga dokumentong ito rin ang kine-question ng Free Legal Assistance Group, isa pang petitioner laban sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Magkakatulad at halos cut and paste daw ang ginawa sa mga police report ng mga operasyon kontra droga. Ayon sa Flag, hindi kompleto ang mga record, may lapses sa police procedure at laging ditukoy ang mga suspect. The documents that were submitted that came from the police use strikingly similar descriptions of the killings. The language is notable because across all the 23 police operations related killings, the language is almost verbatim to describe the killings. Hindi rin daw idinedetalya sa mga report ang nangyari sa operasyon. Pinabulaanan naman ng Philippine National Police ang alegasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP spokesperson police Colonel Bernard Banac, bilang isang ahensya nag-iimbestiga, may standard format umano silang sinusunod sa pagsusulat ng investigation report at ng iba't ibang klase ng police correspondence. Kabilang din daw sa nakasaad ang basic elements ng paglabag, pati ang mga ebidensya nakuha para matugunan ang hinihingi ng korte. Gaya ng kung paano isinusulat ng abogado ang affidavit of pleading para sa kliyente. Naniniwala rin daw ang PNP na ang korte ang pinakamainam na tanggapan para tumalakay sa mga merit at demerit ng anumang kaso, lalo na raw sa panahon ng eleksyon kung saan maaaring samantalahin umano ng ilang may partisan political interest ang bawat oportunidad para makakuha ng media mileage. Kamakailan lang ay pinag-utos ng Korte Suprema sa Office of the Solicitor General na bigyan din ng kopya ng lahat ng dokumentong may kinalaman sa Oplan Tokhang ang mga petitioner nito. Nangako naman ang OSG na susunod ito sa pinag-utos ng Korte.